Meron mga good news na dadating sa inyo guys. Ito matagal niyo na 'tong inaantay mga kapiksi, and itong good news na 'to parang ito rin yung magiging, senyales ng bagong cycle ng buhay mo, bagong chapter mga kapiksi. Kung lalo na yung mga na baka nag-a-apply kayo sa abroad or may mga pending application kayo sa abroad or sa ibang bansa. Yung iba guys parang ano, petition ba yung tawag dun guys? Yung parang kukunin? Magma-migrate kayo ganyan, baka kukunin kayo ng, kapamilya niyo na nasa ibang bansa na o kaya naman kapag sinuwerte-swerte kayo guys yung parang meron kayong mga employer na hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong April to May para sa Aries, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. Yung ating full moon guys ngayong April ay sa April 1, tapos yung next na full moon naman natin guys ay sa May 1 mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon ay pink moon mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to. Ito yung moon message para sa inyo. Nothing is yet set in stone. Ibig sabihin nito guys, walang permanente sa mundo, no? Everything is changeable and malleable. Lahat pwedeng-pwedeng magbago sa buhay natin mga kapiksi. Okay? And kailangan adaptable tayo, kailangan flexible tayo, kailangan handa tayo na makipagsabayan dun sa pagbabago na nangyayari sa buhay natin para makasurvive tayo at saka para mas madali para sa atin yung buhay mga kapiksi. Okay? So, attune to the moon. I know that the best will unfold for me. Okay? Comment nyo na rin yan sa comment section guys. I know that the best will unfold for me. Naniniwala ako na the best lang yung mangyayari sa buhay ko. Okay? So, dapat meron kayong ganyang belief system guys, no, na lahat ng nangyayari is it's all for the best para sa inyo guys. Okay? You're meandering towards your goal and that's okay. Ibig sabihin nito guys, no, pinapadpad kayo sa tamang direksyon ng buhay nyo, ng inyong mga angel guides and spirit guides. So, dapat matuto kayong magtiwala, especially pag palagi kayong nagdadasal. Mga kapiksi mo, sometimes may isang chapter ng buhay mo na nagko-close para mag-open naman yung panibagong chapter ng buhay mo. And hindi naman failure yon. Ibig sabihin lang nun guys ay redirection, no? Kumbaga, tinatabi kayo sa ibang landas pero para rin yon sa kabutihan nyo mga kapiksi. Staying adaptable is the key to success. Ayun nga yung kakasabi ko lang sa inyo kanina guys, diba kailangan adaptable tayo, kailangan magaling tayong mag-adjust, maging flexible tayo sa buhay para mas madali tayong makasurvive din guys, okay? Make sure you're not being led astray. Huwag tayong masyadong magpa-impluwensya sa ibang tao guys. Kailangan fini-filter mo kung ano yung gusto mong paniwalaan at kung ano yung hindi mo gustong paniwalaan mga kapiksi. Okay? Have you become distracted? Time to focus. So mag-focus lang kayo guys, no, dun sa dreams nyo, dun sa desires nyo, dun sa goals nyo mga kapiksi, kung ano yung dapat na pagbuhusan ng attention nyo guys, dun kayo mag-focus, okay? And stay with it, whatever it means to you. Yung it nyo, yun yung mga goals nyo, yun yung mga dreams nyo, yun yung mga pangarap nyo sa buhay, magstay kayo doon. Be committed to your dreams. Ika nga, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. Mga kapiksi. So, ito naman, hanapin natin yung energy ng moon at saka yung energy ng Aries, guys. Shuffle natin to. Abang pinag-shuffle ko to, panoorin nyo muna, guys, yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman.
Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin sa ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jars. Ito yung sample mga kapixie. And at saka itong mga bracelet. So, ito yung WhatsApp number ko guys. I-chat nyo lang ako dyan mga kapixie. Huwag na kayo magpahuli guys, no? Sa money shaker jars, mag-avail na kayo. Ang dami ng sinuswerte. Habang pwede pang mag-deliver guys, no? Habang meron pang mga pumapasada mga kapixie. So, Aries ka in-represent ng King of Swords. Dito sa spread na to guys, ang fire element ay na-represent ng sword suit. And ito naman yung ating moon energy mga kapixie. Meron din ditong presence ng another earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, at saka water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Ito guys, meron ditong stress, no? Unahin natin yung negative mga kapixie. Ito yung mga dalahin sa buhay mga kapixie. Kumbaga parang meron kayong sinasalba. Meron kayong sinasalba sa buhay nyo mga kapixie, and nakakaramdam na kayo ng pagod guys, no? So pwedeng yung buhay nyo, yung pamumuhay nyo, sinasalba nyo, pero yung iba napapagod na. Pero hanggang kaya nyo, kinakaya pa mga kapixie. And yan yung pagiging resilient. And lahat naman tayo ganyan guys, no? Hanggang kaya natin, hanggang pwede pa i-save yung buhay natin, or i-save yung relasyon, or i-save yung trabaho, diba? Gagawin natin hanggang pwede pa mga kapixie. Pero kailangan nyo rin magpahinga guys, no? Baka nababurn, yung iba sa inyo guys, feeling ko nababurn out, or baka na-stress kayo mga kapixie. Kailangan natin magtulong-tulungan, no? Sa loob ng pamilya guys, kung ano yung pwedeng pagtulong-tulungan mga kapixie, para kasi kapag ka ikaw lang mag-isa, ikaw nagdadala lahat guys, and there will be a lot of sufferings on your end mga kapixie. Pero kung magtutulong-tulong kayo ng pamilya mo, mas magiging magaan yung dalahin. Kasi yung iba sa inyo guys, ang nararamdaman ko dito is burnout mga kapixie. So kapag nababurnout guys, magpahinga, i-prioritize nyo yung inyong mental health mga kapixie, physical health, emotional, actually lahat, no? Lahat dapat, basta health mga kapixie, kailangan inaayos guys, okay? Alright. And ito naman ay mga bagong oportunidad sa pagkakakitaan mga kapixie, no? So, pwedeng trabaho, pwedeng negosyo, pwedeng side hustle mga kapixie. May mga magagandang transaksyon na mako-close kayo, mga deal, mga bagong proyekto, mga bagong kliyente, mga bagong customer guys, no? Yung mga mako-close nyo ng mga deal mga kapixie, magiging favorable sa inyo yung resulta guys. Ibig sabihin magiging pabor sa inyo yung resulta mga kapixie. And bukod dyan, meron din kayong mga good karma. Parang eto guys, binibigyan kayo ng chance ni universe para mabayaran nyo yung mga karmic debts, no? Pag sinabing karmic debts, may utang kayo sa karma mga kapixie, kaya maaaring bad karma yung inyong na-experience sa buhay. Minsan yung kahirapan na na-experience natin dahil yan sa bad karma din, or sa karmic debts mga kapixie, sinisingil kayo ng karma. Sometimes kasi nakakagawa tayo ng bad intentions or hindi mabuti, na hindi natin nare-realize na masama pala yun. Akala natin normal lang, diba? Kaya ang importante is mabayaran nyo yung mga karmic debts nyo sa pamamagitan ng paggawa ng kawanggawa, kabutihan mga kapixie. Okay? So magtanim muna kayo guys ng good intentions para mabayaran nyo yung mga karmic debts nyo mga kapixie. So far guys, yung nakikita natin dito sa spread nyo is meron naman kayong mga source of income, pero ang nararamdaman natin dito is mga kaluwag-luwag din kayo pagdating sa usaping kaperahan mga kapixie. Pero syempre kailangan ng patuloy na pagsisikap guys, no? And yeah, patuloy na pagsisikap and ayusin, palagi magdasal and ayusin ng inyong mindset mga kapixie.
Meron mga good news na dadating sa inyo guys. Ito matagal niyo na 'tong inaantay mga kapiksi, and itong good news na 'to parang ito rin yung magiging, senyales ng bagong cycle ng buhay mo, bagong chapter mga kapiksi. Kung lalo na yung mga, baka nag-a-apply kayo sa abroad or may mga pending application kayo sa abroad or sa ibang bansa. Yung iba guys parang ano, petition ba yung tawag dun guys? Yung parang kukunin? Magma-migrate kayo ganyan, baka kukunin kayo ng, kapamilya niyo na nasa ibang bansa na, o kaya naman kapag sinuwerte-swerte kayo guys, yung parang meron kayong mga employer na parang sila yung mag-i-sponsor sa inyo, mga ka-PC para makarating kayo or magtrabaho kayo sa, ibang bansa, guys, okay. Pero kahit anong, sitwasyon nararamdaman natin dito na this is more on journey, paglalakbay sa ibang bansa mga kapiksi. So, makaka-resonate dito yung mga kapiksi natin na talagang aspiring na mag-abroad or lumipad, magtrabaho sa ibang bansa guys. So, parang simula yan ng panibagong chapter ng buhay, no? Especially sa pagkakakitaan guys, okay? So, if naka-resonate kayo dyan guys, i-mind nyo na yan. Makapagtrabaho sa ibang bansa, makapag-abroad. Yeah, so mga bagong transaksyon, deal, no? Kagaya nga nung sinabi ko kanina. Yan, so i-mind nyo na yan guys sa comment section. And comment down below if naka-resonate kayo. So, shuffle natin to guys. Ito yung additional message. Ito yung para sa love message or love advice guys. Wag umiyak, bagkus ay magdasal. Okay lang umiyak guys. Pagdating sa relationship, di naman masama yan kasi hindi naman naiiwasan na nagkakaroon ng problema sa relationship. So it's okay to cry. Pero when you cry, make sure na sabayan nyo ng dasal mga kapiksi para mas madali nyong malampasan yung mga problema sa relationship. Umiiyak naman tayo guys. Umiiyak lang naman tayo kapag may problema tayo sa relasyon, diba? Pag wala naman kayong problema, hindi naman kayo iiyak syempre. So, kung naman problema kayo and kailangan nyo umiyak, yes, go ahead and cry. Ilabas nyo yan. Pero, ang importante is, sabayan nyo ng dasal. Para mas mabilis kumaan yung pakiramdam nyo and maghilom yung mga sugat nyo and ma-fix din yung mga relationship nyo, mga kapiksi. Okay? Alright, so yeah, comment down below Aries if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And lahat ng mga magaganda guys, no, i-mind nyo na sa comment section. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.